Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinaphayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugdan mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules at ating ginugunita ang kapistahan ni San Buenaventura, isa sa mga obispo at pantas ng simbahan, at sa tulong nawa ni San Buenaventura ay atin pong matanggap, maabsorb ang mensahe ng ating Panginoon sa pahayag ng Ebanghelyo mula kay San Mateo. Kanina po pinagmamasdan ko po kayo, no? Lahat naman tayo dito parang karamihan. Iilan lang, mga dadalawa, tatlo ang medyo bata. Pero marami sa atin mga 50 na, mga senior na. Ano ba? Kaya pa ba? Kaya pa. I mean, no, yung minsan kasi sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Kristo, "Pinasasalamatan kita, Ama, dahil inihayag mo ang mga bagay na ito, hindi sa marurunong at matatalino, kundi sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." Kaya itong mga nakalipas na linggo, naririnig natin na gumagamit si Kristo ng mga talinghaga. Ang mga talinghaga, ito yung mga nakikita, ginagamit, nararanasan ng mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, o kung ituring ng lipunan noon, mga mabababang uri kasi hindi nga sila nakapag-aral. Ang mga nakakapag-aral ay yung may mga estudyante, mga tinatawag na guro, mga pariseyo, eskriba. Ito yung mga ang tingin sa sarili at ng lipunan, nakakaangat sa buhay, matatalino. Ngayon, sabi ko kanina, marami sa atin dito, papunta na sa iba nga retired na, no? Iba papunta na sa retarded. No? Kaya sinasabi ko, tinatanong ko, kaya pa bang, ibig sabihin, kaya mo pa bang mag-absorb? Kasi yung sa matatalino, mahuhusay, kumpara sa mga may kaloobang tulad ng sa bata, ibig sabihin, di ba pag bata, marami pa siyang kayang i-absorb. Kasi wala pa wala pang laman. Kaya kahit anong sabihin natin, maganda man o hindi, pumapasok sa isipan ng bata
Yun yung natututunan niya. Ibig sabihin, kayang tumanggap ng tumanggap. Pero kapag ang isang tao, tingin niya sa sarili niya, matalino na siya, punong-puno na ng kanyang sarili, kaya nahihirapang i-absorb maging ang salita ng Diyos. Bata ka man o matanda sa edad, pero kung iisipin mo na alam mo na ang lahat, may hirapan talagang pumasok ang salita ng Diyos sa atin at hindi natin makikilala ang pagpapakilala tungkol sa paghahari ng Diyos. So ang paanyaya marahil, no? Maging bukas tayo lagi sa salita ng Diyos. Napakarami pa nating hindi alam at gustong ibigay ng Diyos ito sa atin. Marami pang gustong ituro ang Diyos at gusto niya talagang matutunan natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos para makarating tayo sa langit. Pero kung igigiit natin, alam ko na yan, matalino ako magaling ako, sarado talaga ang ating isipan. Kaya nga sa lipunan natin ngayon, di ba, no? Marami tayong napapansin o nakikita. Nagtataka tayo kasi mga matatalino, mga ibinibida yung sarili. Ako, nagtapos sa UP, sa Lasal, sa Ateneo. Diba, ganyan ang mga bida-bida ngayon sa social media. Kaya alam ko yan. Alam ko yung tungkol sa batas na yan. Pero bakit parang mga mukhang tanga naman itong mga to, no? Parang ang hirap kausap, ang hirap tumanggap ng paliwanag, ang hirap umintindi ng tama at mali. Kasi yung mali, gusto nilang gawing tama. Yung katotohanan, gusto nilang gawing kasinungalingan. Kasi nga, iniisip na matalino tayo, kayang-kaya natin baguhin, kayang-kaya natin palitan ang katotohanan ng kasinungalingan. Kaya, ang gulo-gulo ng lipunan natin, ang dami kasing matalino, ang daming nagtatali-talinuhan. Ang paanyaya, sana bumalik tayo sa kalooban ng tulad ng sa bata. Yung babalikan mo, yung karanasan mo noon, no? Na tayo, bata pa tayo, madaling turuan, madaling tumanggap ng instructions, lalo tigit, madaling sumunod. Kaya ito yung ipinagpapasalamat ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama para sa mga tao na marunong tumanggap ng kanyang kalooban. Amen.